Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Inihain na kaninang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Umakit na sa tatlo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Patapos ang formal na paghahain ng reklamo ng mga leader ng iba't ibang religious organization at maging mga iba't ibang abogado. Ang ikatlong set ng complainants laban sa Vice Presidente. Ang sila ding ikatlong grupo na naghain ng reklamo noong nakarang taon sa Kamara na laban kay Vice Presidente. Ang reklamo ay inendorso naman ni Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ayon kay Attorney Ligutan, pangunahing laman ng kanilang reklamo ang sinasabing culpable violation of the Constitution ng Vice Presidente kung saan ay dahil nito sa kanyang pagkakamal ng 612.5 million pesos. Ayon kay Attorney Ligutan, isa sa pinagbatayan ng mga nagrereklamo ay ang kaso ng nakakulong na school principal na sinasabing nagbulsa ng 5,000 piso. Katwiran ng grupo ng mga nagrereklamo ayon kay Ligutan ay kung may isang public school principal ang naipakulong ng 11 taon dahil lamang sa kinupit na 5,000 piso, ano pa kaya na dapat ay makulong ang isang mataas na opisyal, ang Vice Presidente, na sinasabing nagbulsa ng 612 million pesos. Samantala, inaabangan na ngayon dito sa plenaryo na kabubukas pa lamang ang formal na pag-turn over o yung pagsusumite ng Justice Committee ng resulta ng kanilang botohan matapos yung formal nilang ibasura ng Justice Committee ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Ibinunyag ni Attorney Raymond Palad ang abogado ng umano'y self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga na may banta sa buhay ng kanyang kliyente. Sinabi ni Palad na may matauhan ng Bureau of Jail Management and Penology na nagbigay ng impormasyon kay Madriaga na may nag-aalok daw ng malaking halaga kapalit ng kanyang buhay. Nilinaw naman ni Palad na malaki ang tiwala ng kampo nila sa seguridad na ipinatutupad sa BJMP. Matatanda ang sinabi ni Madriaga sa kanyang affidavit na nagdi-deliver siya ng pera mula sa Pogo Operations at drug lords kay VP Sara. Bagay na itinanggi ng pangalawang Pangulo. Gagamitin naman ang affidavit ni Madriaga sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Naniniwala si Professor Mon Abria, Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group na napapanahon na alisin ang travel tax na ipinataw pa noong 1977. Ito'y para pigilan ang paglabas ng dolyar at i-regulate ang pagbiyahe sa ibang bansa. Giit ni Abria na panahon ng alisin ng travel tax bilang dagdag na pasanin sa mga biyahero. Dagdag pa niya dapat pa rin pondohan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Commission on Higher Education at ang National Commission for Culture and the Arts. Ngunit mas nararapat itong kunin o ang pondo mula sa General Appropriations. Matatanda ang naghain ng panukala si House Majority Leader Sandro Marcos para tanggalin na ang travel tax. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.